Pinagpalang araw sa inyo kabanong at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Tawagin niyo na lang akong Julieto. Hindi ko tunay na pangalan. 21 na ngayong taon at ang ikukwento ko ay nangyari lang noong nakaraang taon. Eksaktong malapit na ang birthday ko. Tubong Bisaya ako, pero hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar. Ako po ay simpleng binata lang. May pangarap pero hindi na nag-aasam ng higit pa. Nakasama ko lang ng matagal ang aking tatay ay sapat na. Makakain kami ng kaunting kahigitan sa araw-araw at mabili kahit papaano ang gusto namin, ay yun lang po, kontento na ako. Bata pa lang po ako ay naririnig ko na mula sa mga magulang at kakilala ang tungkol sa mga aswang. Oo, at naniniwala ko sa kanila. Pero hanggang sa kwento lang. Unexpected din po talaga na hindi ko lang pala sila maririnig sa mga kwento-kwento, kundi sa isang pagkakataon sa buhay ko ay mararanasan ko rin na makaengkwentro ng hindi lang isang aswang kundi isang buong baryo. Muli, tawagin niyo kong Julieto. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Langhap na langhap ko na ang kakaibang amoy ng langis mula sa makina ni tatay habang paalis kami ng bahay bago pa man sumikat ang araw. Maaga pa lang kabanong ay dinig ko na ang tilaok ng mga manok ng kapitbahay. Mga tunog na halos kabisado ko na katulad ng pahinga at routine namin sa araw-araw. Ganito na ang buhay namin mula pagkabata ko pa lang. Ang maggatid ng kalamansi mula sa mga bukirin papunta sa iba't ibang talipapa sa buong probinsya. Maasim man ang dating o kung pakinggan, pero dahil dito ay naitaguyod ng tatay Hunisyo ko ang aming pamilya. Dito nang gagaling ang pagkain namin sa mesa at sa ibang pangangailangan. At dahil dito ay proud na proud ako sa tatay ko. Kaya naman pagka-graduate ng high school ay tinulungan ko na siya sa pagtatrabaho. Maaga rin kasing namatay ang nanay at dahil ayaw kong mag-isa siya, kaya nagpasya na akong tumulong sa trabaho. Ayos na po ba yung mga sako, tay? Sabihin niyo na lang po kung hindi pa, para ako na lang po ang gagawa. Tapos ko na rin namang itali itong lubid sa gilid ng jeep natin. Siniguro ko na rin pong matibay ang pagkakatali para kapag bumilis yung karag-karag nating sasakyan hindi mahulog yung mga kalamansi kapag pataas na. O sige. At pakiasikaso na rin muna anak ha. Pakisiguro rin lang din na hindi nasa ilalim yung mga mahihinog. Madali pa naman yung maipit. Malulugin na naman tayo katulad nung nakaraan na nakaligtaan mo. Oo naman tay, kabisado ko na yan. Ilang taon na rin po akong tumutulong sa inyo Ayan din yung sinabi mo nung nakaraan O sige na, bilisan mo na init na ako rito. Kanina ko pa pinupunasan ng noo ko gamit tong mabaho mong bimpo. Kitang-kita mo tong pawis ko Halos sumahalo na sa dumi ng langis sa braso ko. Oo nga ho, kita ko nga po Bakit ba may mga langis-langis kayo dyan? Ano bang ginawa niyo sa sasakyan? Wala naman. Chine-check up ko lang. At mahirap na. Sabagay. Nagpatuloy na ako sa ginagawa habang ganun din si tatay kabanong. Kahit kailan talaga ay bilib na bilib ako sa kanya. Kabisado na kasi talaga ng katawan niya ang bawat sako, bawat timbang, bawat sikip ng tali, pati kung kailan at saan susuriin ang sasakyang ginagamit namin. Sa tagal niyang nag-aangkat, parang bahagi na ng katawan niya ang mga ito. Ito rin po ang gusto ko talagang matutunan mula kay tatay. Katulad ng naikwento ko na kanina, gusto ko man sanang magpatuloy sa pag-aaral pero mas pinili kong samahan si tatay.
Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil mas gusto ko siyang tulungan. Simula kasi nang maaksidente si Nanay May at mamatay ay tila madalas nang malungkot si Tatay. Simula noon, kaming dalawa na lang ni Tatay ang magkasama. Sa totoo lang, ito rin ang dahilan kaya hindi ko rin magawang umalis o sumubok ng ibang trabaho. Ang mundo ko ay tila umiikot lang sa aming dalawa, sa mga kargada naming kalamansi at sa mga talipapang halos kilala na ang mga pangalan namin. At sa bawat talipapa na dinaraanan namin, may mga suki na sasabihin agad, si Julieto at Mang Junicio, dumating na ang kalamansi nila mga kasama. Nakasanayan ko ng ngumiti at tumango, pero sa totoo lang, mas gustong-gusto ko lang makita ang ngiti ni Tatay kapag narinig niya yon. Katulad ngayon, kahit maaga pa lang napawisan ay nakangiti na siya dahil sigurado nang marami kaming mapagbebentahan mamaya. Umupo ko sa tabi ng driver's seat at siniguradong nakaayos na ang listahan ng deliveries namin. Maya-maya pa, habang umaandar ang jeep, ay tila umalo ng mga dahon ng kalamansi sa likod dahil sa hangin. Palagi namang nangyayari ang ganito, pero kakaiba talaga ang araw na yon. Hindi ko rin alam kung bakit, pero may kung anong mabigat na pakiramdam ang meron sa dibdib ko. Nadagdagan pa ito nang madaanan namin ang pwesto ni Mang Carioca at saglit pa siyang nakausap ni Tatay. May ibang nagtitinda raw ng kalamansi na nagagalit sa amin. Hindi dahil sinisira namin sila, kundi dahil mas gusto ng mga bumibili ang sa amin. Bukod kasi sa mura, ay maganda at sariwa talaga ang mga angkat namin. Hindi kasi nagdadalawang isip ang Tatay na alisin ang mga pabulok ng kalamansi. Ang dahilan niya, di bali ng malugi, wag lang mapulaan ang aming mga paninda. Umalis na rin kami kaagad pagkatapos nilang saglit na mag-usap ni Mang Carioca. Tay, si Kuya Michael na naman ba yung tinutukoy ni Mang Carioca? Oo, nak. Sino pa ba ang numero 1 galit na galit sa atin? Ay, nako Tay. Dapat sa taong yun kinokomprontan yun Narinig ko mga sinabi ni Mang Carioca. Grabe manira sa atin yung si Kuya Michael. Inaano ba natin siya? Hayaan na natin. Galon talaga sa negosyo. Ito naman parang bago ka ng bago. Bakit parang napapangiti pa kayo dyan, Tay? Sinisiraan na nga tayo sa ibang mga customers natin Hindi po tama ang ginagawa ni Kuya Michael. Masyado ka mainit, anak. Kung papatulan natin siya, para na rin natin sinabi na totoo yung paratang niya sa atin. At saka, matagal na tayong nag-aangkat ng mga kalamansi. Kilala na tayo ng mga tao Habang sinisiraan niya tayo, mas lalo lang niyang pinapatunayan na hindi totoo ang paratang niya. Ang mga customer naman natin ang nagpapatunay nun Hindi na natin dapat aksyonan pa yon dahil sayang lang sa oras. Kung magagantihan lang tayo wala na rin tayong pinagkaiba niyan kay Michael. Sa bagay, may punto po kayo. Basta, lagi mo lang tatandaan, anak. Hindi mo kailangang mang-apak ng ibang tao para lang lubago ka sa buhay. Kapag nawala na ako sa mundong ito, ikaw na ang gaganap nitong lahat ng ginagawa natin. Baunin mo sana yung mga payo ko, ha? Oo naman po, Tay. At saka, wag nga po muna kayong magsalita na mamamaalam na kayo. Hahaba pa po ang buhay nyo, no? Basta, wag ka lang maging konsumisyon. Hahaba pa talaga buhay ko. Si Tatay talaga. Hindi naman ako pasaway Alam ko naman yun Basta anak, hindi kailangan makipag-away kung kaya namang gumawa ng tama. Opo, Tay. Pero hindi po ba kayo nababahala sa ginagawang paninira ni Kuya Michael sa atin? Sinabi ko na ang sagot kanina, di ba? Hindi natin kailangang mabahala sa taong yon. Kilala rin naman siya ng mga tao. Hindi na ako umimik at napaismid na lang kabanong. Bigla ko na lang din kasing naalala ang itsura ng mukha ni Kuya Michael. Aaminin ko po na magandang lalaki talaga siya. At kapag nakikita namin, kunwari pa kaming binabati pero sa likod pala ay nagsusumbong sa presyuhan at nagsasabi na bumabagsak ang presyo dahil sa amin. Sa totoo lang, mas kilala siya bilang reklamador kaysa negosyante. Sa tuwing may kaunting hinaing ang mga ibang nag-aangkat, siya ang unang nag-aapoy ng puwet
at kating-kati nasiraan kami. Oh, bakit natahimik ka na? Ayos ka lang ba? Opo tay, inaantok lang. O edi, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nasa kabilang talipapa na tayo. Sige po. Hindi na ako nag-isipan ng kung ano-ano. Binuksan ko na lang ang radyo at nakinig sa mga paborito naming istasyon ng katatakutan. Hanggang sa makatulog na nga ako. Bandang 6:00 ng umaga, nakarating kami sa unang destinasyong talipapa. Puno ang lugar, dagsa na rin ang mga mamimili. At walang bintis ang tawanan at tawaran ng mga tao. Parang piyesta po talaga palagi, lalo na tuwing Sabado at Linggo. Naging maganda ang pag-aangkat namin at kumita kagad kami. Kaya pagkatapos doon ay nagtungo na kagad kami sa susunod na destinasyon. Katulad sa nauna, maayos din ang pakikitungo ng mga mamimili. Sa katunayan, palagi namang ganon, na palaging excited ang mga tao na bumili sa amin. Kahit minsan nga ay mataas-taas ang bigayan ng mga paninda. Ganun pa man, nakakasapat pa rin at nakakangiti pa rin kami sa isa't isa sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin. Pagdating sa 3rd destinasyon, habang inaasikaso ko ang listahan, ay may napansin akong nakatayo sa malayo. Si Kuya Michael na nakatingin lang sa amin. Hindi ngumingiti at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding inggit. Katulad ng naramdaman ko kanina bago kami umalis ng bahay. Para bang may kakaiba sa kanya. Parang anumang oras ay meron siyang gagawing hindi kaaya-aya. Kaya sa halip na lapitan ko siya at batiin, umiwas na lang ako. Tumingin ako kay tatay at doon ko na napansin na tila hindi niya rin gusto ang tingin ni Kuya Michael sa amin. Kaya maya-maya pa ay lumapit nga siya sa akin at sumenyas. Bakit ganito kung makatingin si Kuya Michael sa atin, tay? Para naman niya tayong binabalatan at kinakain sa tingin niya. Parang kakaiba talaga siya ngayon eh. Huwag mo na lang pansinin. Opo, pero kapag sumobra na po siya, hindi na ako mapipigilan na patulan siya, tay. Huwag anak. Ano ang lagi kong sinasabi? Huwag kang lalapit sa gulo. Dapat takbuhan mo to. Para po kasing nakakabastos na rin po siya sa inyo eh. Hindi ko naman po mapapalampas yun. Mas matanda pa rin siya sa iyo, anak. At ayanan natin ang mga tao mismo ang manghusga kung totoo nga ba o hindi ang mga paratang niya sa paninda natin. Kabanong, tila natauhan ako sa mga sinabi ni tatay, kaya nag-focus na lang din ako sa ginagawa namin. Hanggang sa mawala na nga sa paningin namin si Kuya Michael. Paglipas ng 1 oras, matapos ang 3 delivery namin, pagpasok sa jeep ay nakita kong papalapit si Kuya Michael, pero bigla siyang huminto nang magsimula namang umandar ang sasakyan namin. Nakaramdam na naman ako ng kakaiba na parabang may gagawin talaga siyang hindi kaaya-aya. Pero sa mga oras na yon ay tila ba parang pinipigil niya lang ang sarili dahil marami ang tao. Aaminin ko na kinakabahan ako ng bahagya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kakaiba talaga ang kilos niya. Hindi normal sa tipikal niyang ginagawa na pangiti-ngiti sa amin at pakaway-kaway sa tuwing makikita kami. Ngayon ay para talaga siyang galit na galit. Napatingin ako sa paligid at sinusundan ang direksyon ng tingin niya. Mula sa hindi kalayuan ay nakita ko ang lalaking nakaitim na jacket sa may gilid ng palengke. Sumenyas sa kanya ng konti bago umalis. Hindi ko na rin nasundan ng tingin kung saan sila napunta dahil lumiko na ang sasakyan namin. Palayo sa talipapa. Hindi ko man alam noon, pero ang araw na yon ang magiging simula ng epekto ng inggit at galit sa buhay naming mag-ama. Ang araw na yon ang magpapadpad sa amin sa isang lugar na hindi pala sakop ng normal na mundong ginagalawan namin. Halos mag-10 na rin nang matapos namin ang ika-4 na talipapa. Mas maaliwalas ang lugar na yon. Mas kaunti ang tao at mas maluwag ang espasyo. Pero mas ramdam ko ang tingin ng ilan habang nag-aayos ako ng sako. Parang hindi lang simpleng tao ang nagmamasid. Hindi ko na lang din ipinahalata kay tatay dahil sa totoo lang
ay iniisip ko na rin na para lang akong napaparanoid. Bilisan natin, nak. Tapusin mo na yan habang kinakabit ko pa tong bagong tali sa gilid ng jeep. Sige po, tay. Pero teka, bakit po parang nagmamadali rin kayo? May problema po ba? Ha? Ay, wala naman. Tingnan mo yung langit, oh. Mukhang uulan na maya-maya. Sayang naman kung mababasa ang iba sa mga panghuling mababagsakan natin. Medyo madilim nga yung langit banda ron sa pupuntahan natin, tay. Pero sige po, patapos na rin naman po ito. Wala nang nagsalita sa amin, kaya pagkatapos kong tumango ay nagdire-diretso na akong magbuhat ng mga dapat buhatin. Pero napapahinto rin ako dahil maya't maya rin akong napapalingon sa kaliwat kanan. Para kasing may nakatingin sa akin sa kung saan. Hindi ko lang talaga matukoy ang eksaktong kinaroroonan dahil parang palipat-lipat din ang pwesto. Hindi ko alam kung paranoid lang ako dahil sa nakita ko kanina kay Kuya Michael. Pero iba kasi ang lamig na gumagapang sa bato ko. Minsan ko nang naramdaman ng ganito, kabanong. Ito ay yung bago mamatay ang aking nanay. Kaya pilit ko lang din kinakalma ang sarili para hindi makahalata ang aking tatay. Pagbalik ko sa loob ng jeep namin ay pinaandar na ni tatay ang makina. Ramdam ko ang pag-uga ng sasakyan at ang unti-unting paglayo namin mula sa talipapa. Maya-maya lang, pagtingin ko sa side mirror ay may biglang sumulpot sa likuran. Isang motor na kulay itim na medyo kakarag-karag na rin na tunog pa lang. Tay, may motor sa likod? Natural, anak, nasa kalsada tayo eh. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Parang sumusunod sa atin yung motor eh. Ikaw talaga, Julieto. Puyat ka ba? At kung ano-ano mga pinagsasasabi mo, ha? Natural may motor o iba pang sasakyan tayo makakasunod. Ang hindi natural ay yung may makita kang bangka o helikopter sa likuran natin at nakasunod. Tatay naman, oh. Sige na, umidlip ka na lang ulit dyan at sasabihan kita kapag nandun na tayo sa uling talipapa na pupuntahan natin. Sige po. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Pero nang tumingin ulit ako sa side mirror ay naroon pa rin ang nasabing motor na itim. Malakas talaga ang pakiramdam ko na sinusundan kami ng nagmamaneho ron. Hindi ko alam kung dahil sa takot pero sumikip ang dibdib ko. Nang tingnan ko si tatay, nakangiti lang siya habang nakatingin sa tinatahak naming daan. Pasimple akong umawak sa dibdib ko at tuminga ng mahina hanggang sa kumalma ang aking pakiramdam. Pagkatapos ay dinaan ko na lang ulit sa pakikinig sa radyo ang lahat. Makalipas ang higit isang oras, pagdating sa uling pupuntahan ay nakita kong umuna ang itim na motor at lumiko pakalawa na parang wala lang. Unik-unik ko nga lang siguro. Masyado talaga akong paranoid ngayon ah. Anak, natutulala ka na naman dyan. Tara na, para mabilis tayo matapos. 3 sako lang ang ibababa natin dito tapos doon na sa pang-anim. Meron tayong pupuntahan na bagong tayo doon sa kabilang bayan. Sige po, tay. Pasensya na, antok pa nga rin. Sabi ko nga ba't puyat ka na naman eh. Kaya ka parang lutang dyan. Ngumiti na lang ako habang napapakamot ng ulo, kabanong. Pagkababa ng jeep ay mabilis ang naging galawan namin dahil malapit na nga magtanghalian. Sa kabila ng magandang resulta ay parang kakaiba pa rin talaga ang pakiramdam ko. Nantala lang din yun nang marinig ko sila Aling Pikang at Manang Kinchay na nagchichismisan na naman. Eksakto na ang topic ng dalawang ginang ay si Kuya Michael. Nakinig ako at doon ko nalaman na sinisisi nga nila ang tatay sa pagkalugi niya nitong mga nakalipas na linggo. Napatigil ako sandali sa aking ginagawa at doon ko naintindihan. Kaya pala kanina ay sobrang sama ng tingin sa amin ni Kuya Michael. Kami pala talagang sinisisi niya sa malaking pagkalugi. Hindi ko tuloy maiwasan na makisawsaw sa usapan ng dalawang babae. Nako, Aling Pikang at Manang Kinchay, pasensya na po't narinig ko po kasi yung usapan nyo eh. Hindi naman yata tama na kami ang sisihin ni Kuya Michael kung nalugi siya. Siya naman po ang nagsabi nung nakaraan na babaan ng presyo. Maayos na nakipag-deal ang tatay.
Bakit kaya parang galit na galit talaga siya sa amin yang si Kuya Michael? Pasensya na ulit at nakisabat ako sa usapan niyo ha. Hindi naman din po ako galit at nagpapaliwanag lang. Anak, bilisan mo na dyan. Aling Pikang at Manang Kinchay. Nako, pasensya na kayo rito kay Julieto ah. Salamat pala sa pagbili sa amin ng mga kalamansi. Sa uulitin ha. Paano ho, aalis na ho kami. Napaismid na lang ako bago sumunod kay tatay. Nang matapos ay binilang na namin ang natitira. Halos kailangang lumakad kami ng medyo malayo para makarating sa huling talipapa. Aabot pa kaya tayo, tay? Doon sa sinasabi niyong talipapa bago mananghalian? Oo anak, aabot tayo niyan. Kung di naman umabot okay lang din dahil hindi naman tayo naghahabol. Sa bagay, pasensya na po pala, tay. Doon sa kanina, nakisabad na ako sa usapan nila Aling Pikang at Manang Kinchay Wag mo na lang ulitin sa susunod at baka magalit talaga ako sa iyo. Opo, salamat po, tay. O siya, sige, tara na. Nagbiyahe ulit kami, Kabanong, at habang nasa kalagitnaan kami ng mahabang daan papalabas ng bayan, biglang may sumulpot ulit na motor. Hindi lang isa ngayon, kundi dalawa na at parehong itim. Napansin kong mga wala itong plaka kaya medyo naalarma na naman ako. Saglit akong tumingin kay tatay pero katulad pa rin ng dati, kalmado lang siya na nakafocus sa huli naming pupuntahan. Nagpatugtog ako para malibang-libang habang panay pa rin ang lingon sa side mirror. Sinisipat ko kasi ang dalawang motor na palitan lang ng pagsunod sa amin. Hindi ko naman makilala ang mga nagmamaneho dahil parehong naka-helmet. Tay? Bakit nak? Yun na naman po yung motor na itim mo. Tapos may kasama na siya ngayon. Marami namang itim na motor sa banda rito. Ano bang gusto mong sabihin anak? Parang sinusundan talaga tayo, tay. Hindi na ako inimik ni tatay. Kumamot lang siya sa pisngi at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya, pagkadi niya sa silinyador, ay umusad na mabilis ang jeep pero sumabay pa rin ang motor. Hindi na rin ako umimik. Nagmasid-masid na lang ako at naging alerto. Muli na naman kasing kumabog sa kaba ang dibdib ko. At habang nagmamasid sa mga nagmumotor sa likuran, iba talaga ang pakiramdam ko, Kabanong. Para sila mga mababangis na leon na nag-aabang ng tamang pagkakataon para sakmanin kami ni tatay. Pagdating sa bandang kanto kung saan may lumang basketball court, biglang nagminor ang jeep. Napalingon ako sa paghawak ni tatay sa kambyo. Tay, bakit? Naplatan yata tayo ng gulong nak. Ihinto ko muna saglit sa gilid ha. Sige po. Habang sinasabi ko yon, ay panay pa rin ang lingon ko sa likod. Kaya nakita ko kagad na lumapit sa kinaroroonan namin ng isang motor. Pagkagilid ni tatay ay huminto din yun sa tapat namin. Tiningnan ko pa ang isa na huminto naman sa kabilang gilid na hindi na naabot ng tanaw ko. Bumaba ang isang lalaki na sakay ng motor na huminto sa tapat namin. Kaya mas lalo kong kinutuban. Pipigilan ko sana ang tatay na bumaba rin pero nauna na siya. Pagkatanggal ng lalaki sa helmet, doon ko nakitang itsura niya. Pang-bouncer ang katawan na nasa 6'3" ang taas. Mukhang mamamatay tao dahil sa hindi kaya-ayang itsura. Madami kasi siyang malalalim na peklat sa muka at tattoo sa buong braso. Gandang araw. May problema ba? Ay, oo pare. Naplatan yata kami ng gulong Nakita ko nga. Buti at gumilid kayo at tuminto. At least, hindi na ako mahirapan. Ha? Anong ibig mong sabihin, pare? Tay, bumalik na po kayo rito sa loob. Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay nakita ko ng isa pang lalaking nagtanggal rin ng kanyang helmet. Nagulat ako nang makita na si Kuya Michael pala ang taong yun. Ngumiti siya ng nakakaloko at pagkalaon ay biglang tila pumakla ulit ang pagmumuka. Kaya napalingon sa kanya ang tatay ko na punong-puno ng pagtataka. Oh Michael, ikaw pala yan. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman akong kailangan. May gusto lang ako sabihin. Ano ba yon?
Gusto kong sabihin panahon na para tigilan ng negosyo nyo. Pagkasabi niyang yun, ay iba na kaagad ang naging pakiwari ko. Tama nga talagang hinala ko, Kabanong, na sinusundan nga nila kami. Ramdam ko kaagad ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ito ang sagot sa pakiramdam kong kanina pa kumakagat sa sikmura ko. Hindi nga kami simpleng sinusundan lang kundi tinatambangan kami at may plano talaga silang masama. Bitoy, alam mo na ang gagawin mo sa mga yan. Bilisan mo na habang wala pang nadaan na ibang tao rito. Parang bumagal ang oras nang marinig ko yung sinabi ni Kuya Michael ng mga salitang yon. May naon man ang pananalita niya pero ramdam ko ang galit at inggit na parang may matagal ng baradong puot sa dibdib niya. Hinata ko kagad si tatay papasok sa loob ng sasakyan. Dali-dali naman niyang sinara ang pinto dahil naintindihan na rin niya ang mga pangyayari. Pagtingin ko sa kanya ay mahigpit na ang kapit niya sa manibela. Pero kalmado pa rin ang mga mata. Mas lalo kong bumilib sa aking ama dahil sa kabila ng delikadong sitwasyon namin ay hindi siya nakikitaan ng anumang takot. Hoy Bitoy, ano bang hinihintay mo dyan? Tingnan mo, pumasok na tuloy. Tudasin mo na yung magamang yan. Hindi mo kailangan gawin to, Michael. Manahimik ka! At huwag mo akong diktahan. Dapat mawala na kayo sa landas ko. Mga panira kayo sa negosyo. Ano bang problema mo sa amin, Kuya Michael? Tarantado! Nagtatanong ka ba? Kung may problema ka, Michael, pag-usapan na lang natin. Pag-usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan. Dapat, dati ko pa tong ginawa eh. Sige na, Bitoy. Huwag ka nang babagal-bagal. Hindi kita binayaran ng malaki para lang tumunganga ka dyan. Paglingon ko sa gilid ay nakita kong humawak si Bitoy sa likod ng sinturon niya na parabang bubunot na ng baril. Dahil dito'y hindi lang takot ang gumapang sa buo kong pagkatao. Parang may malamig at tila nagyayelong hangin na dahan-dahan bumalot sa bato ko. Dahil dito'y hinawakan ko si tatay ng mahigpit. Hindi siya tumingin sa akin, pero mahigpit niyang pinisil ang braso ko pabalik. Tila isang paywatig na huwag akong gumawa ng kahit ano o matakot man. At doon na nga ay mabilis na nangyari ang lahat. Pagkabunot ni Bitoy sa baril, ay nagpaputok siya kaagad. Tumama yun sa side mirror na nasa bahagi ko. At bago pa ulit siya makapagpaputok, ay minaniobra na ni tatay ang manibela ng sasakyan. Kahit flat ang kabilang gulong, ay pinaandar na niya ang jeep. Narinig ko pa kung paanong sumigaw sa galit si Kuya Michael habang si Bitoy naman ay humahabol pa rin ng pagputok sa amin. Dumulas ang jeep at gumiling ang rim sa simento. Pero umusad pa rin kami. Sumikad ako sa gilid para hindi ako matumba sa loob. Kaya saglit na napalingon sa akin ang tatay bago mag-focus sa daan. Higpitan mo ang kapit, anak! Opo, tay! Papatay niya tayo, tay! Hindi niya magagawa yon. Hindi ko siya papayagan. Hindi kayo makakatakas! Ulupong na magama! Bitoy! Sundan mo na at bilisan mo! Naramdaman ko ang pagbilis ng jeep. Kaya napa-sign of the cross na lang ako habang nakakapit ang mahigpit. Hindi man ako lumilingon sa likod pero dinig ko ang pag-arangkada ng dalawang itim na motor. Habang umaandar kami ay naramdaman ko ang pag-uga ng jeep dahil sa flat. Ramdam ko rin ang lagabog ng damo na tinatamaan ng tagiliran ng sasakyan. Mahaba ang naging habulan hanggang sa maisip ni tatay na umiba ng daan. Hindi na rin ako masyadong pamilyar sa lugar pero hinayaan ko na si tatay. Alam kong ang intensyon niya lang ay matakasan namin ang mga balak pumatay sa amin. Tay, saan tayo pupunta? Sa kahit saan, anak. Kahit saan. Basta makalayo sa kanila. Hihingi tayo ng tulong kaya kumapit ka lang dyan. Huminga na lang ako ng malalim habang nakatingin sa daang tinatahak naming Kabanong. Maya-maya ay muling lumihis si tatay papunta sa mas makipot na daan. Wala ng street lights doon at puro puno na talaga. Tila nag-iba na rin ang ambience ng paligid, kaya mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Tay, baka po mas delikado dito sa pinuntahan natin Bahala na muna sa ngayon, anak. Basta ang kailangan natin sa ngayon matakasan si Michael at yung tinatawag niyang Bitoy. Mas delikado ang taong yan, anak. Kaya nga po mukha siyang kriminal, tay.
Natatandaan ko na ang taong yon. Siya yung naningil doon sa isang talipapa at sinabi nilang dating sundalo. Kapag siya nang naningil ng utang nagbabayad ng mga tao dahil sa takot sa kanya. Bakit parang ang hinahon niyo pa rin, Tay? Saka na tayo mag-usap, anak. Saka ko na ipapaliwanag. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil nagpaputok na naman si Bitoy. Mabuti na lang ay walang tumama sa amin. Pero dahil dito ay mas lalong binilisan ni tatay ang pagmamaneho hanggang sa mas makalayo kami sa kanila. Pero hindi sila sumuko. Patuloy na humabol pa rin ang dalawang motor sa likod. Kahit malakas ang tunog ng makina ay naririnig ko pa rin ang pagsigaw ni Kuya Michael na tila galit na galit talaga. Tumutulo ang pawis sa sentido ko kahit malamig ang hangin na pumapasok sa basag na bintana ng jeep. Sumilip ako sa likod at nanlaki ang mga mata ko nang makitang malapit na sila. Tay, malapit na sila sa atin! Bilisan mo pa, Tay! Anong nangyayari? Bakit tayo biglang tumigil, Tay? Naloko na! Tumirik na naman tayo, anak! Diyos ko po! Umamatay na tayo rito, Tay! Hindi umimik si tatay. Muli niya lang pinihit ang susi at sa awa ng langit sa amin ay umandar ulit ang jeep. Kaya tuloy na naming naiwan ang mga humahabol. At ang nasa kalibliban na kami ay bigla namang bumagal ang sasakyan ng halos paika-ika at mas mabilis pa yata ang nagbibisikleta. 1 kilometro pa sigurong tinakbo namin bago tuluyang bumigay ang makina. Tumigil ang jeep sa tabi ng daang hindi ko alam kung may pupuntahan pa. Napakatahimik ng paligid. Walang dumadaang kahit na ano. Walang ingay ng mga tao at tanging tunog ng punong inuuyog ng malamyang hangin lang ang nagpapaingay. Pati ang ilang ibon at hayop na nasa paligid. Bumaba na muna tayo, anak, habang wala pa sila. Saan naman kaya tayo pupunta, Tay? Nasaan na po ba tayo? Hindi ko rin alam kung anong lugar to pero maghahanap tayo ng pwedeng tumulong sa atin. Siguradong may mga kabahayan pa rin naman dito dahil may daan Binuksan ko ang pinto at bumaba. Tumakbo kami papasok sa kakahuyan na hindi alam kung saan patungo. Basta ang mahalaga ay makalayo kami kay Kuya Michael at Bitoy. Maya-maya pa, nang medyo malayo na kami ni tatay sa jeep, ay narinig namin ang paghinto ng mga motor. Narinig ko rin ang mga yabag sa damo pati ang sigaw ni Kuya Michael na galit pa rin. Odisio! Wala na kayong tatakbuhan ng anak mo! Kaya huwag mo na akong pahirapan pa! Huwag ka mag-alala! Dahil kapag namatay na kayo, hindi ko naman patatagalin dahil ilalantad ko rin ang mga katawan nyo! Kaya lumabas na kayong dalawa! Tay, ano pong gagawin natin? Magpatuloy lang tayo, nak. Hindi niya na tayo makikita basta hindi lang tayo mag-iingay. Paano kung makita nila tayo? Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Huwag mo nang pakaisipin pa yun, anak. Tara na! Kapag nahanap ko kayo mag-ama, siguradong lintik lang ang walang ganti. Kaya sige lang at galingan nyo ang pagtatago, mga ulubong! Katulad ng bili ni tatay, hindi na namin pinansin pa ang mga isinisigaw ni Kuya Michael. Pero kabado pa rin ako sa mga pangyayari dahil malaki pa rin ang tsansa na makita nila kami. Bukod doon, kabanong, hindi rin naman talaga naming alam ni tatay ang tinatahak naming daan. 2 oras pa siguro kaming naglakad ng walang direksyon. Hindi na namin marinig ang sigaw ni Kuya Michael at Bitoy pero hindi rin kami makabalik. Hanggang sa may nakita kaming kalsadang may lumang karatulang natatakpan ng kalawang. Hindi ko mabasa ang pangalan pero sigurado akong may baryo roon. Nakatinginan kami ni tatay dahil sa tuwa na baka may mahingan na kami ng tulong. Hanggang sa makakita na nga kami ng iilang kabahayan sa hindi kalayuan. Pero malayo-layo pa rin sila. May mga bahay na po ron, Tay. Makakahingi na po tayo ng tulong. Oo, anak. Salamat sa Diyos. Tara na po. Teka saglit lang, anak. Bakit po, Tay? Medyo napagod lang ako. Okay lang po ba kayo, Tay? Oo, magpahinga na muna tayo bago pumunta ron sa baryo, ha? Sige po. Inalalayan ko muna si tatay na sumandal sa katawan ng mayabong na puno. Pareho kaming naupo roon. Nakampante naman kami pareho dahil siguradong hindi kami makikita ng kahit na sino.
Kaya pinagmasdan ko lang ang tatay habang nakapikit siya at nagpapahinga. Maya-maya pa ay sumandal na rin ako. Dahil sa mapayapang simoy ng hangin, hindi ko rin tuloy na malaya na nakaidlip ako. Napabalikwas na lang ako ng bangon matapos maramdaman ang tapik sa akin ni tatay. Muntik pa ako mapasigaw. Mabuti na lang ay nakita ko kagad ang mukha niya na sumenyas na huwag maingay. Napagala rin ako ng tingin at nagulat dahil medyo madilim na ang paligid. Anong oras na po, tay? Hindi ko rin alam, anak. Pero mukhang maya-maya lang papalubog na ang araw. Ganun po ba? Pasensya na po at nakaidlip ako o nakatulog pala ako. Okay lang, ligtas naman na tayo eh. Halika na't babalik na tayo sa sasakyan. Babalik po? Oo. Baka po nandun pa si Kuya Michael saka yung mukhang kriminal na si Bitoy na yon. Naghihintay po sa atin dun. Sigurado kung hindi sila mag-aaksaya ng oras na maghintay sa atin doon. Kilalang kilala ko na yan si Michael, anak. Pero malapit na po yung mga kabahayan, no? Pasensya na, anak. Pero hanggat maaari sana ayaw ko nang mang-abala pa ng tao lalo na sa ganitong paggabi na. Pero tay, wala na munang pero-pero. Bilisan mo na dyan bago pa tayo abutan ng dilim dito. Mahirapan na tayo kapag nagkataon, anak. Hindi na ako tumutol pa, Kabanong. Matapos magpagpag ng damit ay sumunod na ako kay tatay. Hindi ko alam kung gaano pa kami kalayo mula sa pinag-idlipan namin kanina, pero inabot na nga kami ng dilim sa masukal na daan. Sa tuwing umiihip ang hangin, ay nararamdaman ko na parang may mga matang nakakubli sa dilim at nagmamasid sa amin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang dahil sa nangyari, pero ramdam ko na naman ang kilabot na unti-unting humahaplos sa bato ko. Maya-maya pa ay may mga narinig akong boses ng isang babae. Huminto ako saglit at ganun din ng tatay. Tumingin pa siya sa akin dahil pinakikinggan kong maigi ang boses na parang kumakanta na mahina. Na makasiguro ako ay sinundan ko kagad ang tinig. Nadinig ko pa nga rin ang pagpigil ni tatay pero hindi na ako nagpaawat hanggang sa mawala na ang boses ng babae. Pero pagkatapos noon ay may narinig kaming ingay sa unahan. Parang tumutunog na chime o baka kampanilya. Nagkatinginan muna kami ni tatay bago sabay na tumango. Pagkatapos ay lumapit pa kami at sinundan ng tunog ng chime. Hanggang sa may nakita kaming bahay na gawa sa kahoy. May ilaw sa bintana at sa teresa. Hindi katulad ng mga kabahayan na nakita namin kanina. Masyado itong tahimik. Wala man lang alingaw-ngaw ng kahit na ano, kaya parang nakakapanibago. Tay, may narinig akong boses ng babae kanina. Baka dyan nakatira yung babaeng yun. Pwede po tayong humingi ng tulong. Anak, sinabi ko naman sa'yo na ayaw ko nang mang-abala pa ng iba. Pero tay, tingnan niyo po yung paligid natin, no? Inabutan na po tayo ng kagat ng dilim. Mahirap na pong makipagsapalaran sa gubat dahil baka may mababangis na hayop tayo makainkwentro. Hindi nga po tayo namatay dahil kay Kuya Michael at Bitoy. Nadali naman po tayo ng wild animals. Ay, naku ka talaga, Julieto. Sige na po, tay. Please. Mukhang may tao naman dun sa loob at mukhang yung babae na nga yun ang narinig ko kanina. Kahit alam kong napipilitan, tumango siya at magkalapit kaming lumakad papunta sa bakuran. Bago pa kami tumapat sa pintuan ay may biglang nagbukas ng bintana at tumambad nga sa amin ang isang babae. Isa siyang dalaga na parang kaidaran ko lang. Maputi, mahaba ang buhok at halos kumikinang ang mga mata dahil sa liwanag ng lampara. Magandang gabi po. Tay, ikaw na po kumausap. Ha? Ay, magandang gabi, iha. Pasensya na sa abala, ha? Ginabi na kasi kami sa daan At nasiraan kami, nasiraan kasi kami ng sasakyan sa may daan. Ramdam ko ang bagyang pagkailang ng babae. Hindi naman ako nagulat dahil kahit ako naman din ay maiilang kapag may estranghero na bigla na lang susulpot sa bakuran ko. Pero ang mas kakaiba, hindi ko alam kung dahil sa ilaw pero tila may lungkot sa mga mata niya o takot. Hindi ko matukoy kung alin sa dalawa, Kabanong. Pwede ba kaming humingi ng tulong? Ako nga pala si Julieto.
Ito naman ang tatay kong si Junicio. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami masamang tao eh. Nagkataon lang na napatpad kami sa lugar na to dahil, yun nga, nasiraan kami ng sasakyan. Na-flat yung gulong ng jeep namin. Di ba, tay? Oo, iha. Kaya baka po pwede kaming makahingi ng tulong sa mga kasama mo. Pasensya na. Wala pong lalaki dito. Ako lang mag-isang nakatira dito eh. Ikaw lang ang mag-isang nakatira dyan? Oo. Ganun pala. Ang layo naman ng napuntahan ninyo kung nasiraan kayo ng jeep. Masukal ng parte na to at bihira o walang halos nagpupunta rito. Sigurado ako na hindi lang kayo basta nasiraan. Kung sasabihin niyo sa akin ng totoo, baka sakaling matulungan ko talaga kayo. Hindi kami kagad nakaimik, Banong. Nagulat kami sa sinabi ng babae kaya nagkatinginan kami ni tatay na parabang nag-iisip kung ano ang susunod naming sasabihin. Wala namang problema kung hindi niyo sasabihin sa akin pero pasensya na talaga dahil hindi ko kayo basta-basta pwedeng papasukin sa bakuran ko kung hindi ko alam ang totoong nangyari. May mga humahabol kasi sa amin ng tatay ko. Yung kalaban naming negosyante. Gusto kaming ipapatay kaya kami napunta rito. Di ba, tay? Oo, iha. Ayaw ko sanang mang-abala pero pwede mo ba kaming matulungan o kahit makituloy man lang sa'yo? Kahit ngayong gabi lang. Hindi kami masamang tao ng anak ko. Mga simpleng negosyante lang kami na nagtatrabaho ng marangal. Kung gusto mo, babayaran ka na lang namin sa pagtuloy namin dito. O di kaya naman may dala kami mga kalabansi. Marami-rami pa yon. Pwede naming idagdag sa pambayad sa'yo. Ha? Natigil na ang tatay ko sa pagsasalita dahil kitang-kita namin sa pagbanggit ng salitang kalamansi ay biglang nag-iba ang mukha ng babae. Literal siyang kinilabutan at biglang nagtago sa likod ng bintana at medyo napaatras. May mali ba akong nasabi? Kalamansi? Oo, iha. Meron pa kaming natitirang mga kalabansi. Ilang mga sako. Hindi ako tumatanggap ng kalamansi dito. Pasensya na. Bakit? Ibibigay na lang naman namin sa iyo yun bilang kabayaran. Umalis na kayo, pakiusap. Ha? Pasensya na. O sige, kung ayaw mo, hindi na namin ibibigay, di ba, tay? Oo, pasensya na, iha. Pasensya na rin. Bawal kasi ang kalamansi dito eh. Bawal? Bakit naman bawal? Basta, umalis na kayo. Ha? Hindi naman namin na ibibigay yung kalamansi sa'yo Sinabi nang umalis na kayo eh. Teka lang, miss. May nasabi ba kami o nagawang mali ng tatay ko? Huwag mo naman kaming ipagtabo yan. Madilim na ang paligid at delikado. Baka may mga mababangis na hayop sa masukal na gubat. Baka kung paano pa kami kapag nagpatuloy kami. Kapag di kayo umalis ngayon, sigurado ako mas malalagay sa alanganin ng mga buhay nyo. Hindi ko kayo tinatakot pero hindi lang mababangis na hayop ang pwede nyong kaharapin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Umalis na kayo. Pakiusap lang bago pa mahuli ang lahat para sa inyo. Ayoko kayo masaktan. Magtatanong pa sana ako, Banong, pero hinawakan na ako ni tatay sa balikat. Paglingon ko sa kanya ay umiling siya habang seryoso ang pagmumukha. Doon ko mas naramdaman, Banong, ang pagkaseryoso ni tatay. Kaya naniwala na rin ako na delikado nga ang magtagal pa kami sa lugar na yon. Pasensya na pero yun lang ang may tutulong ko sa inyo. Ang paalalahanan kayo na hindi ligtas ang lugar na ito. Hindi dapat kayo napadpad dito. At kung makauwi man kayo ng ligtas, huwag na kayong babalik dito, lalo na rin sa baryo, kahit na anong mangyari. Sige, iha. Maraming salamat. Ako po si Abril at mag-iingat kayo. Pagkasara niya ng bintana ay lumakad na kami ni tatay. Habang papalayo sa bahay ng babaeng nagpakilalang bilang si Abril, ay mas lalo kong naramdaman na matinding kaba sa paligid. Ang bawat pagdampi ng malamig na simoy ng hangin sa balat ko ay parabang sinyalis ng mga babala kanina ng babae sa amin. Pasimple akong napayakap sa sarili habang sinusundan si tatay. Mas lalo pang dumilim ang paligid. Mabuti na lang din, kahit papaano ay baon ni tatay sa sling bag niya ang maliit na flashlight. Ito lang ang nagsilbi naming tanglaw sa madilim na kapaligiran. Wala na munang umimik sa amin.
seryoso kaming pareho habang ako ay nagmamasid-masid at nakikiramdam. Hanggang sa napahinto kami. Matapos kaming humangin ng medyo malakas, ay bigla kaming may narinig na mabibigat na mga yabag galing sa likuran. Hindi ito katulad ng normal na lakad ng isang tao. Para bang masyadong mabigat ang bagsak ng paa nito sa lupa. Kaya sumenyas sa akin ang tatay na gumilid sa puno. Pagkalaon ay bigla niyang pinatay ang ilaw ng flashlight. Bakit po, tay? Huwag ka maingay. Narinig mo ba yung mabibigat na yabag na yon? Opo, tay. Wala nang nagsalita sa amin. Pareho na lang kaming tahimik na nagmasid sa paligid. Mabuti na lang din ay bilog ang matayog na buwan na parabang nagdidilig ng liwanag sa madilim na lugar. Hindi ko rin alam kung ano ang darating, pero sigurado ko sa isang bagay na ang babaeng takot sa kalamansi, si Abril, meron siyang nalalaman na kung anong meron sa napuntahan naming lugar. At yun na pala, Kabanong, ang unang hudyat na ang lugar na napuntahan namin ay hindi lang pala simpleng baryo, kundi isang liblib na puok na may napakadilim na sikretong mas masahol pa sa mga taong humahabol sa amin ni tatay. Mas bumigat ang yabag habang papalapit sa kinaroroonan namin at sa hindi malamang kadahilanan ay doon na nagsimulang manginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang kabog ng dibdib ko nung gabing yon, Kabanong. Mabuti na lang ay kaagad na wala ang mabibigat na yabag. Kaya madalian din akong hinatak ni tatay. Ano pong nilalang ang may gawa ng mabibigat na yabag na yun, tay? Hindi ko rin alam, anak. Pero kailangan na natin magmadali. Saan na po tayo pupunta, tay? Sa jeep natin, bilisan mo. Bago pa tayo maabutan ng kung sino man na yon. Tumungo lang ako, pero hindi ko maalis ang tingin at pagmamasid ko sa kapaligiran. Hindi ko alam kung gawa lang ng aking imahinasyon, pero para ako nakakakita ng mapupulang mga mata at aninong mabibilis ding mawala sa dilim. Para talagang may sumusunod sa amin na mahirap mahuli kung nasaan. Katulad ng sinabi ni tatay, ay nagsimula akong humakbang ng mas mabilis. Gusto ko nang matapos ang lahat. Gusto ko nang makabalik sa jeep namin at makauwi. Pero habang tumatagal, ay tila mas lalo lang akong kinakabahan. Dala na rin ang kakaibang presensya na tinatahak naming masukal na daan. Hanggang sa may biglang ingay at hindi basta-bastang sigaw o daing lang. Malakas na boses na talagang humihingi ng tulong. At sa boses pa lang ay halata na ang takot at paghangos. Sabay kaming napalingon ni tatay sa bandang kanan hanggang sa marinig naming mas malakas ang pamilyar na boses. Habang naririnig din namin ang pagbunggo ng taong yon sa mga dahong dinaraanan niya na papalapit sa amin. Si Michael yun, anak. Narinig ko nga po, tay. Hindi pa rin kami nakakakbang palayo nang biglang sumulpot mula sa mga palumpong ang lalaking halos hindi ko kagad nakilala. Tama nga si tatay, si Kuya Michael nga ang taong humahangos at sumisigaw ng saklolo. Kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya sa ganitong kaliblib na lugar. Nagulat kami ni tatay pagkakita sa duguan niyang muka. May mahabang gasgas sa dibdib, putulang isang manggas at halos lumitaw ang buto sa braso. At higit sa lahat, takot na takot ang mga mata niya. Hindi takot ng normal na tao, kundi takot ng isang taong may nakita ng bagay na dapat hindi makita. Bakit kayo nakatunga nga lang dyan? Tulungan niyo ako! May humahabol sa akin! May humahabol sa yung Michael. Anak ng teteng, nagtanong pa talagang animal. Hindi ako makapagsalita sa sobrang pagkagulat sa itsura ni Kuya Michael. Ganon din si tatay na hindi makapaniwala. Tumingin siya sa likod niya na parabang anumang segundo ay may lalabas at dudukutin siya. Napalunok ako dahil doon, habang umahawak ng maigpit sa braso ni tatay. Sa unang pagkakataon, ay ngayon lang ako natakot ng ganito, Kabanong. Pero hindi pa pala ito ang takot na pinakamatindi kong mararanasan, kundi ito pa lang ang simula. Ano? Tatanga-tanga lang kayong magtatay dyan? Bahala nga kayo sa buhay nyo! Mauna na kayo mamatay rito! Tay, duguan siya. Duguan si Kuya Michael. Matapos kaming pagsalitaan ng kung ano-ano ni Kuya Michael, ay tumakbo na ulit siya papalayo na parang ayaw talagang magpahuli.
Bago pa man mas maintindihan ang nangyayari sa paligid, ay natalisod na siya sa ugat ng puno at nadapa. Gumulong siya pababa sa medyo matarik na bahagi ng gubat, papunta sa ilog. Mas lalong lumakas ang pagsigaw niya habang sinasabayan nito ng mga tila kalabugan pababa. Wala tay, nahulog si Kuya Michael. Bilisan mo na anak, tulungan natin siya. Pero tay, pinagtangkaan niya ang buhay natin Bakit po natin siya tutulungan? Kung di natin gagawin yon, wala na rin tayong pinakaiba sa kanya, anak. Sumunod kagad doon si tatay, kaya wala na rin akong nagawa kahit ang totoo ay labag ang lahat sa kalooban ko. Habang tumatakbo kami pababa, ay ramdam ko ang pagdulas ng lupa sa ilalim ng sapatos ko. Ang flashlight ni tatay ay tila lumalabo na rin dahil sa mahinang baterya. Mabuti na lang talaga ay hindi na masyadong mapuno sa bahaging yon kaya kahit papaano ay nakakapagdilig pa rin ng liwanag ang buwan sa langit. Makalipas ang ilang minuto, ay nadatnan namin si Kuya Michael na nakahandusay sa malapit sa tubig. Nahihirapan siya, mas lalong naging duguan at halos hirap ng makahinga. Pero kahit ganoon ang kalagayan niya, hindi ko rin naman magawang maawa. Pasensya na akong masamang pakinggan pero naisip ko na deserve niya ang nangyayari sa kanya matapos kaming pagtangkaan ng tatay ko. Pero kabaliktaran ng nararamdaman ko, iba talaga si Tatay Junicio dahil napakabuti ng kanyang puso at walang bahid na kahit anong kasamaan. Diyos ko po, Michael, ayos ka lang ba? Langya, anong klaseng tanong yan Mukha ba akong okay? Aray, sakit ng balakang ko. Halika, tutulungan kitang tumayo. Pero bago pa kami makalapit ay nakarinig na kami ng kaluskos mula sa hindi kalayuan sa bandang itaas. Hanggang sa marinig na namin ang mabibigat na yabag na siya naming unang narinig kanina sa itaas. Sinundan ito ng nakakakilabot na ungol ng isang nilalang. At alam ko sa sarili ko na hindi yun tunog ng isang mabangis na hayop. At lalong hindi tunog ng isang tao. Tunog ng nilalang na parang may matutulis na kuko na kumakaluskos sa kahoy. Yung tunog ng malalim na pag-ungol ng kung anong nilalang. Tay, ano yun? Anak ng teteng, bilisan mo, Junicio! Itayo mo ako! Habang hindi pa nakakalapit ang halimaw na yun dito! Bilis! Halimaw! Oo! Kung gusto niyo mamatay, sige magtanga-tanga kayo mag-ama dyan! Bilisan mo na, Junicio! Itayo mo ako! Sinabi ng aray ko, itayo mo na ako! Eksaktong pagkasabi noon ni Kuya Michael ay bigla kaming nakarinig ng nakakapangilabot at pagaralgal na tinig ng isang halimaw. Sinundan pa ito ng isang halakhak na parang demonyo na nanggagaling sa puno malapit sa amin. Napatingala kami pare-pareho at doon ko unang nakita ang pinaka-nakakatakot na nilalang sa buong buhay ko, kabanong. Isang nilalang na ang tingin ko ay sa mga kwento ko lang naririnig, na inaakala kong katang-isip lang o alamat. Pero ngayon ay naputunayang kung hindi, dahil ang nilalang na nasa ibabaw namin na nakadikit sa puno na parang paniki pero higit na mas malaki. Ang mga mata nito ay mapupula pero ang mas nakakatakot ay para yung mga mata ng langaw na halos sakupin na ang itaas na parte ng muka. Wala akong nakitang ilong. Pero ang iba pang parte ng muka ay halos sakupin naman ng malaki nitong bunganga. At punong-puno ito ng maliliit pero matutulis na mga ngipin. Sigurado ko na kapag kinagat ka ay matatagpas ang laman mo at balat. Nang nilabas nito ang dila ay napaatras ako dahil halos umabot yun sa 12 dangkal. Mas lalong nagpadagdag sa nakakatakot na itsura ng nilalang ay ang maitim nitong balat na nangingintab at ang buntot nito na sa dulo ay tila may mabigat na batong may tulis-tulis. Pagbalik ko ng tingin sa mukha niya ay saka ko lang napansin ang bakas ng dugo sa kanyang bibig. Pati sa mga kuko niyang matutulis na halatang ginamit niyang pansalakay kay Kuya Michael kanina. Anong klaseng nilalang yan? Umungol na ulit ang halimaw at pagkatapos ay dumamba ito sa amin pababa. Mabilis ito, mukhang malakas at parabang hayok na hayok ito sa pagsalakay. Sumigaw ako at napatras lalo na nang sumalakay na ito kay Kuya Michael. Nag-alala ako para kay tatay
dahil tinutulungan na niya ang taong nagtangka sa buhay namin. Tay, tara na po! Umalis na kayo dyan! Huwag mo akong iwan, Honisio! Tulungan mo ako rito! Nainis ako sa kabaitan ni tatay dahil tinulungan pa nga rin niya si Kuya Michael. At dahil dito, pareho silang nalagay sa alanganin dahil pareho silang sinalakay ng nakakatakot na kung anumang nilalang na yun. Siyempre, bilang isang anak ay ginawa ko rin ang makakaya ko para matulungan ang pinakamamahal kong tatay. Hindi ko rin naman siya po pwedeng pabayaan na lang dahil siya lang ang natitira kong pamilya. Habang sumisigaw ay nagtatatakbo ko palapit sa kanila. At nang malapit na ako para hatakin si tatay, ay tinulak niya ako palayo. Napaupo ko sa tubigan at hindi kagad na nakatayo. Huwag kang lalapit, anak! Magtago ka na, bilisan mo! Pero tay, Huwag ng pero-pero! Magtago ka muna, bilis! sinunod ko ang mga sinabi niya sa akin. Pumesto ko sa isang gilid at nagtago sa pag-aakalang ligtas doon. Pero maya-maya lang ay nagulat na lang ako nang makarinig ng mahihinang paggaralgal na ungol. Hanggang sa may pumatak na malagkit na likido sa noo ko. Pagtingala ko ay may sumambulat sa akin na isa pang halimaw na kapareho ng kinasasagupa ngayon nila tatay at Kuya Michael. Napasigaw ako sa takot at pagapang na tumakas sa nilalang pero lumundag-lundag ito hanggang sa makarating sa kinaroroonan ko. Hindi ko naman magawang makahingi ng tulong dahil alam kong abala rin ang tatay. Kaya kahit natatakot ay gumawa na lang din ako ng paraan kahit hindi ko naman talaga alam ang gagawin ko. Mabuti na lang ay mabato ang napuntahan ko. Kaya pinagdadadampot ko yun at pinagbababato ang halimaw. Maraming beses siyang tinamaan sa muka pero mas lalo ko lang nagalit. Umungol yun ng pagkalakas-lakas at nang sasalakay na sakin ay may kung anong mabilis na nilalang ang biglang dumaan. Napapikit na ako sa takot kaya hindi ko na nakita masyado ang pangyayari. Naabutan ko lang na pugot na ang ulo ng nilalang na aatake sana sa akin. Bigla yung humandusay sa harapan ko. Hinanap ko naman kung sino ang gumawa nun pero wala na akong ibang nakita pa. Kaya tumakbo ako ulit palapit kay tatay na kasagupa pa rin ang isa pang halimaw. Kitang-kita ko na sinugod ni tatay ang nilalang. Kahit nanginginig ang kamay niya at halatang natatakot, gamit ang matutulis na batong nadampot niya rin sa tubig ilog, pinagtatataga niya ang balikat ng nasabing halimaw. Sumigaw yun ng napakalakas na parang naghalo ang boses ng aso, baboy at tao. Humampas ang kabilang braso nito kay tatay. At sa lakas ng palo ay kahit ako ay parang nakaramdam ng sakit. Tumilapon ang tatay at bumagsak sa lupa. Kaya lumapit ako pagkakita na para siyang hindi makahinga. Tay, ayos lang ako, anak. Tulungan mo si Michael. Nandun siya sa gilid, bilisan mo. Pero paano kayo? Ayos lang ako. Sige na, huwag ka matigas ang ulo. Kailangan ni Michael ng tulong. Tinulak na ako ni tatay ulit at saka siya tumayo, kahit hingal na rin at tila may iniinda sa kanang banda ng braso, kung saan siya hinampas ng halimaw kanina. Maya-maya pa ay hinigpitan na niya ang hawak sa matulis na bato at muling sinugod ang halimaw. Ako naman ay lumapit na kay Kuya Michael kahit labag pa rin sa loob ko. Paglingon ko ulit sa sagupaan ay tinagana ni tatay ang halimaw sa likod. Bumuga ito ng itim na dugo na parang langis. Nagwawala ito, napasigaw at sinubukang sunggaban si tatay pero nakaiwas siya. Hanggang sa pareho na silang napalublob sa malalim na parte ng ilog. Nagsisisigaw ako sa matinding pag-aalala pero nang makita ko si tatay na nakalutang ay nakahinga na ako na maluwag. Pero akala ko'y tapos na dahil muling sumulpot ang halimaw sa likuran niya. Tay, sa likuran mo! Nakaiwas si Tatay Hunisio sa pagsugod ng halimaw at pumasan siya sa likuran nito at buong lakas na isinaksak sa leeg ang matulis na batong hawak niya. Dinig ko ang paglagitik ng buto at ugat ng halimaw hanggang sa maputol ang litid nito. At yun na nga po, kabanong. Sa wakas ay bumagsak ang katawan nito habang si tatay ay humihingal na papalapit sa amin. Ako naman ay nanlalambot at napaupo at unti-unting napaiyak. Hanggang sa
maramdaman ko ang tapik ng tatay ko sa aking balikat. Ayos lang po ba kayo, Tay? Oo anak, napagod lang ako ng kaunti. Pero ayos lang ako kaya huwag ka na mag-alala. Si Michael ba? Ayos lang ba siya anak? Hindi ko po alam, Tay. Mukha namang ayos siya. Mga tanga! Mukha ba akong ayos sa lagay kong ito? Hindi naman namin kasalanan kung bakit ka nagkaganyan eh. Anong hindi kasalanan? Hoy! Utong lupang bagito! Kayo ang dahilan kung bakit ako hinahabol at nagkaganito. Kung hindi na kayo tumakas-takas pa sa akin, di sana'y, di sana'y hindi na tayo umabot sa ganito. Natodas ko na sana kayo doon pa lang sa daan. Isira ulo pala yan, tatay eh. Bakit po ba natin niya kasi tinutulungan pa? Nakalimutan niyo naman na siya ang nagtangka sa buhay natin? Dapat pala pinabayaan na lang natin yung sira ulo na yan eh. Hindi pa ako tapos sa inyong magtatay. Manahimik na kayo pareho. Sino ka para utusan ako? Kung gusto mong mag-ingay ng mag-ingay, bahala ka sa buhay mo, Michael. Nakita mo ba yung nakaharap natin kanina? Hindi lang yung nag-iisa o dalawa sa gubat na ito. Katulad ng sinasabi ni Abril. Sino naman yung Abril na yun, ha? Ang babaeng nagsabi-sabi na umalis na sa lugar na ito. Kaya hanggang kaya mo pang maglakad, simulan mo na. Dahil hanggang hindi tayo nakakalis sa liblib na lugar na ito, ay hindi tayo ligtas. Ano pa hinihintay niyong dalawa? Itayo niyo na ako. Gagawin ko yon, pero sa isang kondisyon. Ano naman yon? Bawiin mo yung inutos mo roon sa kriminal na si Bitoy. Babawiin mo yung sinabi mo sa kanya na patayin kami mag-ama. Hindi ko naman siya kasama, di ba? Nagkahiwalay kami kanina. Baka nga mamaya nalapa na yun ng halimaw eh. Wala akong pakialam kung buhay man siya o patay. Basta mangako ka sa amin. Oo na. Okay na? Itayin mo na ako rito at alalayan. Bilis! Napapaismid lang akong tumingin kay tatay habang tinutulungan niyang tumayo ang siraulong negosyanteng gustong pumatay sa amin. Nagsimula na nga kaming lumakad pabalik sa itaas pero nakarinig kami ng mga nakakatakot na ungol mula sa hindi kalayuan. Mas malakas ito kumpara sa nauna. Mas marami at tila mas ramdam ang pagngangalit at parabang pagkagutom. Napalingon kami ng sabay-sabay sa likuran at doon nga namin nakita ang mga ibong naglipara na tila nabulahaw dahil sa nakakatakot na ungol ng mga halimaw. Kinabahan naman ako para sa buhay namin ni tatay. Sa totoo lang ay gusto ko na nga talagang iwan namin ni tatay si Kuya Michael. Pero bilang pagrespeto sa aking tatay Kabanong ay tumulong na rin ako sa pag-alalay para mas mapabilis kami sa pag-alis. Dahan-dahan lang naman. Nasasaktan ako. Aray! Naknantok ka naman oh. Kami na nga ang tumutulong sa iyo, ikaw pa tong galit. Manahimik ka na nga lang. Kung wala kang masabing matino. Isira ulo ko talaga eh no? Huwag nyo nang ubusin ang enerhiya nyo sa pagtatalo. Pare-pareho tayo mamamatay dito kung magpapatuloy kayo ng ganyan eh. Kahit inis na inis ay hindi na nga ako nakipagtalo kay Kuya Michael. Nanahimik na nga lang ako at nagmasid-masid sa paligid habang tinatahak namin ang daan papunta sa jeep. Kahit nakakaramdam na ng matinding pagod ay hindi namin to alintana dahil mas importante sa amin na makalayo sa mga halimaw. Dahil sa pag-alalay ay naramdaman ko na ang pag-apdi ng braso ko at ang tumutulong dugo mula sa mga gasgas ko kanina. Ramdam ko rin ang paghingal ni tatay dahil medyo humihina ang pag-alalay niya kay Kuya Michael. Dito tayo, Michael. Ikaw ang humawak nitong flashlight at itutok mo sa daan. Pag-abot ni tatay ng nasabing gamit ay tila sinadya yun ng siraulong negosyante na bitiwan. Nahulog ito sa lupa at sinipa niya pa ng mahina. Kahit naiinis ay inabot ko na ito ng paa ko hanggang sa itulak na niya ako kaya ako nadapa. Aray! Nakakaloko ka na. Nananadya ka ba? Ano kung nananadya ako? Bakit? Papatulan mo ako, ha? Sige, patulan mo ako! Iwan na nga natin yung taong yan, tay. Sa inis ko ay bumitaw talaga ako sa pag-alalay sa kanya, kaya napaupo sila. Dahil dito ay nakita kong napalood ang tatay at napahawak sa gilid ng puno. Nakonsensya naman ako ng bahagya pero habang pinagmamasdan si Kuya Michael ay mas lalo lang umusbong ang matindi kong pagkainis. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit namin kailangan tulungan ng taong nagtangka sa mga buhay namin. Sa inis ko
ay pinagsasasapak ko na lang ang puno, kabanong. At nang marinig ko ang pagtawa ni Kuya Michael ay hindi ko na nakontrol ang galit sa dibdib ko. Nilapitan ko siya at akmang sasapakin pero humarang si tatay. Nak, tama na. Bakit po ba tay ha? Huwag na natin tulungan ng taong yan. Napakasama ng ugali ng siraulong yan. Siya ang dahilan kaya tayo napatpad sa lugar na ito eh. Nakalimutan niyo na po ba yun, tay? Kanina nga po lang, hinahabol-habol tayo ng mga yan tapos ngayon, tinutulungan na natin siya. Ang labo niyo naman, tay. Hindi tayo mga mamamatay tao, anak. Kaya okay lang sa inyo na iligtas yung taong gustong pumatay sa'yo at sa akin. Oo, Wisit na buhay naman to, oh. hindi mo naman kailangan sundin ang tatay mo eh. Gawin mo ang gusto mo, patayin mo ako. O kaya iwan niyo na lang ako rito. Tumigil ka na, Michael. Huwag mong bahiran ng kasamaan at kasakiman ang utak at puso ng anak ko. Ito na naman ang ginoong punong-puno na kabutihan sa puso. Nakakasuka ang mga katulad mong tao, Judisyo. Mas nakakasuka ka dahil buhay ka pa pero nasusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Pwede bakit hindi niyo pa ako iwan dito, ha? Dahil kailangan mo pa rin pagbayaran ng mga kasalanan mo sa amin ng anak ko. Akala mo ba kaya kita nililigtas dahil lang sa gusto ko? Haharapin mo ang batas at mananagot ka sa mga pagtatangka mo sa buhay namin. Natigilan na sila sa pag-uusap dahil nakarinig na kami ng mabibigat na kaluskos. Dahil dito ay nagmadali na si tatay na alalayan si Kuya Michael. Sumunod na lang ako kung saan kami dalhin ng aming mga paa hanggang sa marating na namin ang isang lugar. Ito yung baryo kanina, anak, ha? Tay, ito yung sinasabi ni Abril kanina. Hindi po tayo pwedeng pumasok dyan, tay. Oo, anak. Alam ko't natatandaan ko yung sinabi niya. Naniwala naman kayo sa sinabi ng estrangherang babae na yon. Niya hindi nyo nga yung kilala eh. Manahimik ka na, Kuya Michael, dahil walang humihingi ng opinyon mo. Baka nga sinasabi niya yon dahil isa siya sa mga halimaw na nakasaguban natin kanina eh. Ayaw niya tayong pumunta sa baryo na yan dahil gusto niyang mapahamak tayong lahat. Sinabi ng tumahimik ka na eh. Okay, mananahimik na ako at hayaan na lang kayo magdesisyon. Kung mamamatay na lang tayo sa kamay ng mga halimaw na humahabol sa atin. Dahil sa tila panglilito ni Kuya Michael, ay hindi tuloy kami makapag-isip na maayos ni tatay. Pero narinig namin ang malakas na hiyaw ng mga halimaw sa likod namin. Tumingin si tatay sa likod, pagkalaw na tumingin siya sa baryong nasa harapan namin bago bumaling sa akin. Tara na sa baryo, anak. Tama ang desisyon mong makinig sa akin, Junicio. Kahit labag sa loob ko, kabanong, ay wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Tumakbo kami papasok sa baryo na dapat naming iwasan. Hindi dahil sa gusto namin, kundi dahil yun lang ang natitirang daan para mabuhay. Tila binabalot ako ng kakaibang kilabot dahil narating na namin ang lugar kung saan nagsisimula ang totoong impyerno. Hindi pa tuluyang nawawalang hingal ko sa pagtakbo sa dilim nang bigla kaming nabalot ng kaibang katahimikan. Pagkapasok namin sa baryong yon, ang baryong pilit pinaiiwas sa amin ni Abril ay parabang nagbago bigla ang atmosfera ng kapaligiran. Nawala na ang sigaw ng mga halimaw na sumusunod sa amin. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin pero nilingon ko na rin si tatay na inaalalayan pa rin ng siraulong negosyanteng gustong pumatay sa amin. Lumapit ako kay tatay at tinapik siya saglit. Tay, parang wala namang tao. Umalis na po kaya tayo. Iba po ko po sa lugar na ito eh. Hindi po ba natin pakikinggan yung sinabi sa atin ni Abril? Magmamasid-masid lang muna tayo, anak. Wala naman tayong pagpipilian kundi ang magpunta rito. Pero tay, may nakikita na akong tao. Mula sa hindi kalayuan ay nakita nga namin ang tatlong katao. Ang nasa gitna nila kahit di ko pa naaaninag ay napansin ko na ang puting-puti nitong buhok. Halatang matanda na pero may lakas pa rin naman. Nang luminaw na ang tingin ko, nakita ko sila ng buo. Isang lalaking matipuno sa kaliwa, isang babaeng may kapayatan sa kanan, at isang matanda. Isang ginang na puting-puti ang buhok at tila perlas sa mga mata. Nakahinga kami ng maluwag kahit papaano pero hindi pa rin naalis sa isipan ko ang bilin ni Abril. Hindi naman kasi niya basta-basta sasabihin ng babalang yon ng ganun-ganun lang. Maliban na nga lang kung isa rin talaga siya sa mga halimaw na humahabol sa amin. Magandang gabi. Ako si Augusta, ang humahawak sa bayong ito.
Anong may paglilingkod ko sa mga dayuhan? Pasensya na't bibihira ang napapatpad sa aming baryo. Habang kinakausap sila ni tatay, ay patuloy ako sa pag-oobserba sa paligid. Hindi ko alam kung bakit pero agad kong naramdaman na may hindi tama. Kaya habang nakikinig ay kung ano-ano ang tumatakbo sa malikot kong pag-iisip, Kabanong. May normal bang taong gustong tumira sa ganitong klase ng lugar? Nantala na ang pag-iisip ko ng kung ano-ano nang matapos maikwento ni tatay ang lahat. Lumapit pa ang dalawa niyang kasamahang nagpakilala bilang sina Mang Okto at Aling Ubre. Na inalalayan si Kuya Michael. Halos itulak kagad ang sarili nila para hawakan siya. Pero hindi ko alam kung nag-aalala ba sila o ano. Basta hindi ko rin maintindihan. Para bang may kakaiba talaga. Kaya tinapi ko lang ang tatay na tumango lang sa akin at pumiti. Ang mga kasama ko na muna ang bahala sa kasama ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil mahusay yan silang manggagamot. Organiko ang mga medisina namin dito kumpara sa mga tableta na nabibili sa bayan na punong-puno ng kemikal. Salamat to. Pero pwede po bang malaman kung saan nyo dadalhin si Michael? Doon lang sa katabing bahay na tinutuluyan ninyo. Pwede nyo naman siyang puntahan bukas ng umaga pagkagising ninyo. Yan ay kung aabutan pa kayo ng bukas. Pasensya ho, hindi ko naintindihan ang huli niyong sinabi. Ay, nako, kalimutan mo na yon. Halina kayo, para makapagpahinga kayong mag-ama. Doon na rin tayo magtuloy ng usapan. Para kung sakaling antukin kayo makatulog na rin kayo. Ipaghahanda ko na rin kayo ng pagkain kay Enero. Salamat po ulit. Salamat po sa inyo. Pagdating namin sa nasabing bahay, ay naupo agad ako sa lumang sofa at isinandal ang likuran. Kahit kalmante na ang paligid, nanatili pa rin akong alerto dahil ayaw ko nang magpakampante. Hindi pa rin kasi talaga maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Abril. Maya-maya lang din ay naghatag na ng pagkain sa amin. Nung una ay nag-aalangan pa ako pero napilitan na rin akong kumain dahil sa gutom. Pagkatapos kumain ay muling nag-usap sila tatay at Manang Augusta. Ako naman ay nakikinig lang habang patuloy ang pakikiramdam sa paligid. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga humahabol sa inyo ay tinatawag na lugom. Ano po bang lugom na yon? Ang sabi nyo kanina, uri siya ng aswang, di ba? Pero ngayon ko lang sila narinig sa tanang buhay ko. Oo, dahil kabilang sila sa pinakatatagong uri at makalumang aswang dito sa atin. Isa rin sila sa mga mababangis at sa ganitong lugar, naglilipa na talaga sila. Mapalad nga lang kami dahil may proteksyon ng baryong ito. Kaya pala ganun ang itsura nila. Malaking mga mata, matutulis sa mga ngipin at walang awang pumapatay. Pero huwag kayong matakot dahil hindi sila makakapanggulo sa baryong ito. Matanong ko lang ho, may kilala ba kayong Abril? Nag-aalala ko sa kanya dahil nakatira siya sa labas ng baryo. May sinabi ba sa inyo ang babaeng yon? Ho? Delikado ang babaeng yon. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lugom sa lugar na ito. Kaya buti na lang at hindi kayo tumuloy sa kanya. Kung ganun, isa po siyang lugom? Oo, siya ang reyna ng mga aswang na yon. Mabuti na lang at hindi kayo nagpalinlang sa kanya. Marami pa sana akong gustong sabihin, kaya lang ay dumating na si Mang Okto at Aling Ubre. Bumulong sila kay Manang Augusta, kaya nagpaalam na sa amin ni tatay ang matandang babae. At dahil pareho kaming hindi mapakali, ay lumabas kami at pumunta sa kabilang bahay, kung saan naroroon si Kuya Michael. Doon ay naabutan namin na tila may kung anong ginagawa sa pasyente. Nakaupo ang negosyante sa higaan at doon ko unang nakita na sa bawat pag-ubo niya ay may itim na bula sa gilid ng labi. Parang hindi dugo, parang kung anong lason. Tay, anong nangyayari kay Kuya Michael? Hindi ko rin alam, anak. Ginagamot ba talaga siya ng mga taong yan? Hindi ko rin sigurado. Pero mas maging mapagbantay ka.
Hindi tayo pwedeng magpakampante sa lugar na ito. Sumunod pala kayo mag-ama. Huwag kayong mag-alala dahil ayos lang si Michael. Bukas, magiging mabuti na ang lagay niya. Matulog na rin kayo dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Siguradong magiging maimbing ang tulog ninyo. Nagpaalam na nga kami't bumalik sa tinutuluyan naming bahay. Pero habang nasa kwarto ay pareho kaming hindi makatulog ni tatay. Panay ang dungaw ko sa bintana hanggang sa meron akong mapansin mula sa hindi kalayuan. Dahil dito ay napabangon ako at tinawag si tatay na inayos ang batong matulis na daladala pa rin pala niya. Lumapit siya sa bintana at tagmasid din sa labas kung saan ako tumuro. May mga nakita po ako sa labas ng mga tao. May bitbit sila. Yun o, tingnan niyo po. Si Bito yun, nak. Si Bito yung bitbit nila. Oo nga po no. Bakit nila bitbit yung taong yun? Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil narinig ko ang pagbukas ng pinto ng silid namin. Paglingon ko ay wala na ang tatay dahil lumabas na pala siya. Ayaw ko sanang lumabas pero nag-aalala naman ako na baka kung mapano si tatay. Sinundan ko siya hanggang makarating kami sa gitnahan ng baryo. Doon kabanong ay nakita namin ang mahabang mesa. Nakapalibot ang ilang taga-baryo kabilang na si Mang Okto at Aling Ubre. Lahat ng mga taong naroon ay pawang mga nagtatawanan. Pero ang ikinagulat namin ay nang makita si Bitoy sa isang gilid na itinatali ng mga taong naroon. Umandar kagad ang imahinasyon ko matapos makita ang apoy sa gitna na parang handaan. At alam ko na pareho kaming nag-iisip ni tatay kaya tinapik ko siya sa balikat. Nauna na akong bumalik dahil ang akala ko ay aalis na kami sa lugar na yun. Pero nagkamali pala ako dahil nakita ko si tatay na pasimpleng nagtungo sa kinaroroonan ni Bitoy. Napakamot ako sa ulo dahil sa inis pero wala naman akong magawa. Tay, bakit diyan ka pumunta? Huwag mo sabihing tutulungan mo rin ang taong yan. Dahil hindi na ako narinig ni tatay, kaya sunundan ko na lang siya para pigilan pero nauna na niyang marating ang kinaroroonan ng kriminal. Humanap lang ako ng tiyempo. Pag-alis sa mga taong naroon ay kinalagan niya kagad ang bruskong lalaki. Bakit mo pa niligtas ang taong yan, tay? Lahat na lang po ng gustong pumatay sa atin inililigtas mo eh. Ano ka po ba, bayani? Saka mo na ako sermonan, anak. Tama ang tatay mo, Utoy. Mamaya na kayo magsermonan dito. Nakita na nila tayo. Pagtingin namin ay nakita na nga kami ng mga tao. Ang mabait na pagtanggap kanina ni Mang Okto at Aling Ubre ay biglang napalitan. Ang mga mukha ng mga taga-baryo ay biglang bumangis at dito na nga namin unti-unting nakita ang pagpapalit nilang lahat ng anyo. Ang lugom na tinutukoy ni Manang Augusta at tama nga lang si Abril dahil ang mga tao pala sa baryong ito ang mga halimaw na humahabol sa amin. Hindi nagatubili si tatay. Hinila niya ako at tiniklop ang mesa para matumba ang 3 aswang na papalapit. Ang mga ito ay gumapang paakyat at tila ba hayok na hayok kaming matikman. Takbo! Ngayon na! Magkakasunuran kaming tumakbo at sa kinamalas-malasan pa ay nadapa naman ako. Nang babangon na ako ay bigla namang may humawak na lugom sa kaliwang paa ko. Hinatak ako nito habang sumisigaw ng tulong. Mabuti na nga lang din ay nakahawak ako sa isang kahoy kaya hindi kagad ako natangay. Lumapit naman si tatay at tinusok ang kamay ng aswang na nakakapit sa akin. Gamit niya pa rin ang batong matulis na pinampatay niya sa halimaw na nasa ilog. Tumulong din sa amin si Bitoy. Dahil sa bawat pagsugod ng iba pang aswang, siya ang sumasalag. Dahil sa bato-bato ang katawan at malaking tao, sa bawat pagsapak niya ay talagang tila umuugong ang mukha ng mga kalaban. Nakalayo kami sa lugar, pero dahil sa may mga pasalubong pang aswang, kaya pumasok kami sa bahay kung saan naroon si Kuya Michael. Kaagad ikinandado at tinarangan ni Bitoy ang pinto.
Kami naman ni tatay ay naghanap ng pupwedeng daanan. Pagtingin ko naman sa kwarto ay wala na roon si Kuya Michael at nakabukas na ang bintana. Wala na rito si Kuya Michael. Baka dito siya sa bintana dumaan. Dito na rin tayo, tay. Lumusot palabas. Sige anak, ako na mauna. Opo, tay. Paglabas ni tatay ay sumunod na rin ako kagad at sumunod na rin si Bitoy sa amin. Kaya kahit naiinis ako at galit sa kanya, pero napagtanto kong mas okay ang ugali niya kaysa kay Kuya Michael. Tumakbo na kami palayo papunta sa gilid ng baryo, pero parang walang dulo ang daan at parang ang bawat direksyon ay madilim. Parang lahat ay may nakabukas na bibig na naghihintay na lamunin kami. Pero nagtuloy-tuloy lang kami katulad ng sinabi ni Bitoy sa likuran. Ayon sa kanya, malapit na lang daw doon ng jeep at motor sa kinatitirikan namin. Totoo ba yung sinasabi mo? Mukha ba ako sinungaling? Mamamatay tao ako, pero hindi ako sinungaling. Nung nagparada kami ni Michael ng motor doon malapit sa jeep nyo, napansin na kagad namin tong mga kabahayan. Kaya dito talaga ako unang nagpunta habang si Michael sinundan talaga kayo. Nagtanong-tanong ako sa mga taga-baryo pero pinagtulungan ako ng mga hayop na yun hanggang sa mawalan ako ng malay tao. Naririnig ko mga usapan nila na gagawin nila akong hapunan ngayong gabi. Kaya salamat dahil iniligtas niyo ako. Ibig sabihin ba nito di mo na kami papatayin? Hindi na, pangako. Pero saka na tayo magdramahan. Dali na dahil mabibili sila. Eksaktong pagkasabi nga nun ni Bitoy ay may sumalakay ng aswang sa amin. Mabuti na lang ay nakaiwas kaming tatlo at nagbagtangka pa akong sumugod ay isang malakas na suntok ang ginawa ni Bitoy. Kitang-kita ko kung papaanong humandusay sa lupa ang aswang. Tirik ang mga mata at duguan ang tenga at bibig. Napalunok ako ng laway, hindi sa takot sa aswang kundi sa takot kay Bitoy. Naisip ko kasi na kung sa akin niya gagawin yon ay siguradong patay ako kaagad. Huwag ka mag-alala, Bagito. Hindi ko yung gagawin sa inyo ng tatay mo. Hindi na, dahil niligtas niyo ang buhay ko. Salamat to. Nagpatuloy na kami sa pagtakbo dahil naririnig pa rin namin ang ingay ng mga aswang mula sa hindi kalayuan. At makalipas lang ang ilang minuto ay nasilayan na nga namin ang aming jeep. Sumakay kagad kami ni tatay. Nakita ko ang maluwag niyang paghinga matapos makita na naroon pa rin ang susi. Sinubukan niyang buksan ang makina. Gumana ito sa kabutihang palad, kaya pareho kaming napasigaw. Yun nga lang, dahil sa flat ng kabilang gulong, kaya nahirapan siyang paandarin ito. Medyo nalubog din kasi sa putika ng sasakyan. Kailangan na magtutulak, bilis! Ako na magtutulak. Ikaw, Bagito, para makasigurado, ibaba mo na rin ang natitirang sako ng kalamansi para magaan ang sasakyan. Tama ang sinabi niya. Sige na anak, bilisan mo na. Opo. Sinunod ko na nga ang sinabi nila sa akin. Habang nasa likod si Bitoy at nagtutulak, ako naman ay binuhat ang mga sako ng kalamansi. Isa-isa ko yung ibinaba hanggang sa magdatingan na ang ilang aswang. Nakita ko na naman ang malalaki nilang mga mata na parang katulad ng salangaw. Umugong ang ungol nila kaya takot kong naihagis ang sako ng kalamansi. Nang matamaan ng isang aswang ng katas nito ay napaangil yun at napaatras, kaya napakunot ako ng noo. Sa hindi rin malamang kadahilanan ay bigla kong naalala ang reaksyon ni Abril kung bakit siya takot na takot sa kalamansi. Tay! Bitoy! Takot sila sa kalamansi! Iagis niyo sa kanila ang kalamansi! Ha? Paano sila natakot sa kalamansi? Hindi ko alam. Basta takot sila. Ibaton niyo kalamansi, bilis! Binuksan ko kagad ang isa pang sako at dinampot ang mga kalamansi. Saka pinirat sa kamay ko. Nang kumatay na ay hinagis ko yon sa lugom na pasugod kay Bitoy. At nang tamaan ay nagsisigaw ako. Pero hindi lang yun ang nangyari dahil umusok ang balat ng nasabing halimaw hanggang sa magtuklapan ng mga laman nito. Takot nga sila sa kalamansi! Pangontra sa kanila ang mga kalamansi! Oo nga, naalala ko na ang kwento ng tatay ko noon. May mga aswang raw na umiiwas sa kalamansi. Kaya anak, dagdagan mo pa, bilis! Sige tay!
Ituloy mo lang yan habang hindi pa tayo nakakaalis. Opo! Pinagpipipirat ko pa ang kalamansi sa magkabila kong kamay at pinuntirya ang iba pang aswang ng papalapit. Halos mangamoy na ang asim sa paligid kaya nakikita ko kung paano magtakip ng mga mukha ang mga lugom. Dahil dito ay kaagad ding hinablot ni tatay ang isang sako at binuksan yon. Sinimulan niyang ihagis ang kalamansing napirat sa mga halimaw. Ang bawat tama nag-iiwan ng sugat, ng singaw at ng amoy na parang sinusunog na goma. Ang galing mo, Bagito! Ituloy mo lang yan! Malapit na tayo makalis! Sige pa, dagdagan mo pa! Binato ko pa sila ng binato hanggang sa umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aswang dahil sa sakit. Dama ko matindi nilang galit dahil hindi sila makalapit sa amin at wala silang makuhang bibiktimahin. At nang makalis na ang gulong ng sasakyan namin sa putikan, ay mas lalo kaming natuwa. Dinig na dinig ko ang masayang pagkakasigaw ni Bitoy. Kaya natuwa rin ako dahil malaki na ang tsansa na makakatakas kami sa malagim na gabing yon, Kabanong. Pero ang tadhana ay palaging may sorpresang hatid at mga bagay na hindi talaga natin inaasahan. Nang pakyat na si Bitoy para makaalis na kami, ay bigla kaming nakarinig ng putok ng baril. Umalingaw-ngaw ito na kahit ang mga aswang ay napatigil sa pagsalakay. Mang Hunisyo! Bagito! Bakit, Bitoy? Tara na, sakay na! Huwag ka nang tumunganga dyan! Alis na! Bilis! Umalingaw-ngaw ang ikalawang putok ng baril at natigilan ako kahit ang pagmamaneho ni tatay. Napatingin kami kay Bitoy na unti-unting bumubulwak ang dugo sa bibig. Sa ikatlong pagkakataon at pagputok ng baril, nagulat na lang ako nang tila may kung anong pumutok sa ulo ng Ginoo. Kasunod noon ay ang pagandusay niya sa lupa. Wala nang buhay habang nakadilat. Sa likuran niya ay nakita ko si Kuya Michael na iika-ika at parang may kakaiba na sa kanya. Nangingitim na ang mga ilalim ng mga mata niya at may mga maitim ding ugat na mula sa ilalim ng leeg at magkabilang sentido. Kitang-kita ko yon dahil sa mas lalong nagliwanag ang buwan. Ngumiti siya sa amin habang nakatutok ang baril. Pagkalaon ay bigla niya itong pinaputok. Mabuti na lang ay napayuko ako at pagkatapos ay pinandar na ulit ni tatay ang jeep. Walang niya ka talaga! Halang ang kaluluwa mo! Bakit mo pinatay si Bitoy? Dapat lang yan sa mga walang silbing utosan. Isa pa, kriminal lang din naman siya na walang kwenta sa mundong ito. Dahil medyo malayo na kami, hindi na ako sumabat pa. Napakuyom na lang ako ng mga kamao habang pinagmamasdan ang mga lugom na aswang kung paano nila nilantakan ng kaawa-awang si Bitoy. Hindi na namin siya nagawang matulungan pa ni tatay dahil dumating na si Mang Ukto, Aling Ubre, Inero at Manang Augusta na pawang mga nakangiti pa. Sige lang at tumakas kayo kung makakatakas kayo sa amin. Sinisiguro ko na hindi na kayo makakalayo sa lugar na ito. At bago sumikat ang araw, ay magiging hapunan namin kayong mag-ama. Habang umaandar ang sasakyan namin ay nakita ko kung paano sila magpalit ng anyo. Ang akala ko ay yung nakita namin sa ilog ay yun ang kumpleto nilang anyo. Pero nagkamali ako. Dahil ang ilan sa kanila ay unti-unting tinubuan ng maninipis na pakpak sa likuran. Pero hindi yun ang mas ikinagulat ko. Dahil nakita ko rin kung paanong magpalit ng anyo si Kuya Michael. Tay, asong na rin si Kuya Michael. Ginawa nilang asong si Kuya Michael na katulad nila. Kung ganon, mas lalong kailangan natin makalayo sa lugar na ito, anak. Kumapit ka lang dyan at gawin mo kung anong ginagawa mo kanina. Opo, tay. Habang nagmamaneho ang tatay ay inayos ko naman ang mga natitirang sako ng kalamansi. Binuksan ko na ang lahat ng sako at inilatag na lang. Nang malapit na kami sa kalsada at abot tanaw na lang ito, ay nagulat kami dahil may 5 o 6 na lumilipad na aswang na lugom ang bumundol sa amin. Tumagilid ng bahagya ang jeep pero hindi naman kami natumba. Dahil dito ay pinirat ko na naman ang mga kalamansi sa kamay ko at naghagis sa kung saan-saan. Nakarinig ako ng mga sigaw ng aswang at pansamantalang tumahimik ang paligid. Pero akala ko ay matatapos na ang lahat. Dahil eksaktong pagtungtong ng sasakyan namin sa kalsada ay kumalabog ang bubungan ng jeep.
Maya-maya pa ay may nagtuklap ng bubong. Napatingala ako nang makitang sina Enero, Mang Ukto at Aling Ubre na nasa anyong halimaw na rin. Pero ang mga mukha nila ay itsura pa ring tao. Tigilan niyo na kami! Hayaan niyo na kami makaalis! Humalakak lang sila na parang mga demonyo, kaya naman sa inis ko ay pinaulanan ko sila ng mga kalamansi. Kumatas ang isa sa katawan ni Enero at hindi pa ako tumigil hanggang sa umusok ang balat niya at matuklap. Dahil dito ay naggalit sila Mang Ukto at Aling Ubre. Pumasok sila sa jeep. Nang makita yun ni tatay mula sa rearview mirror ay minaniobra niya ang sasakyan ng pakanan. Lahat kami na nasa likod ay natumba. Pero pagtayo ng dalawang aswang ay nagsisisigaw na sila dahil sa mga katas ng kalamansing tila nagpaligo sa kanila. Pagkatapos nito ay unti-unti silang nalusaw na parang nauupos na kandila. Hindi pa rin ako nagpakampante dahil alam kong marami pa ang paparating. Hindi nga ako nagkamali dahil si Manang Augusta na ang sumunod pati si Kuya Michael na bagong aswang pa lang. Sumampa matandang babaeng aswang sa likod ng jeep habang si Kuya Michael ay si tatay ang pinuntirya. Tutulungan ko sana ang tatay ko pero hindi ko rin nagawa dahil meron akong kasagupa. Mga walang ya kayo! Pagkatapos ko kayong pakainin at patuluyin sa baryo namin, papatayin niyo lang ang mga alagad kong lugam! Hindi naman namin ginusto yun Manang Augusta. Ginusto niyo man o hindi, buhay pa rin ang kinuha niyo. Kaya buhay rin ang magiging kapalit nito. Ngayon mamili ka lang, anong gusto mo? Maging pagkain ng mga lugom o katulad ng matalinong si Michael? Gagawin din kitang isa sa mga alagad ko. Pasensya na, pero wala akong pinipili sa dalawa. Sutil na bata! Dahil sa kapalaluan mo, sinisiguro kong magiging matindi at hindi mo malilimutan ang kamatayan mo. Kahit sa kabilang buhay. Hindi ako mamamatay dito, kundi kayo! Bago ko pa natapos ang pagsasalita, ay nakaramdam na ako ng sakit sa tagiliran sa bandang kanan. Pagtingin ko roon ay tumatagas na ang dugo dahil sa matalim na bagay. Saka ko lang napagtanto na humaba na pala ang mga kuko ni Manang Augusta at tumusok sa akin. Napalood ako at nabitiwan na ang mga hawak kong kalamansi na ibabato ko sana sa kanya. Pinilit ko pa rin dumampot pero mas malala ang sumunod niyang ginawa. Pareho niyang tinusok ang mga palad ko ng matutulis niyang kuko. Tagus-tagusan nito na talaga namang napahiyaw ako sa sakit. Dumagdag pa sa kirot ang katas ng kalamansi na dumadaloy sa palad ko. Nang mapalingon ako sa gawin ni tatay, kita ko rin kung paano siyang hirap na nakikipaglaban habang minamaneho ang sasakyan. Alam kong gusto niya akong tulungan pero hirap din siya sa sitwasyon. Pero hindi ko sinukuan ang pangyayari. Pagkatanggal ng mga kuko ng aswang sa palad ko, dumampot pa rin ako ng kalamansi kahit mahapdi na ito ng sobra. Nang ibabato ko na ito ay umuyog ang sasakyan kaya nabitiwan ko ang mga hawak kong kalamansi. Pagkatapos ay muling may tumusok na matutulis na kuko sa magkabila kong balikat. Napahiw ako ng gusto at pilit na inaalis sa mga yon. Pero inangat ako nito hanggang mapunta kami sa butas ng bubungan na sinira kanina ng mga naunang aswang. Anong sinabi mo sa akin kanina? Sino ang mamamatay sa ating dalawa? Gusto kong marinig ulit sa iyo yan, sutil na bata! Ikaw yun! Papahirapan kita ng gusto hanggang sa maisip mong mas mainam kung maging isa ka na lang sa mga alagad ka! Patayin mo na lang ako! Matigas ka talaga, ha? Kung ganon, masusunod ang gusto mo! Pumikit na lang ako at tinanggap ang kamatayang naghihintay. Pero nagulat ako nang bigla kong mahulog pabalik sa loob ng jeep. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nakita ko si Mang Augusta na may kasagupa na. Dahil sa nanlalabo na ang aking mga mata kaya hindi ko na rin masyadong nakita kung sino yon. Hanggang sa isang malakas na kalabog ay tila gumising sa akin. Wala na akong naiintindihan sa mga pangyayari. Umikot-ikot kasi ang sasakyan namin katulad ng aking paningin. Saka ko lang napagtanto na nawalan pala ako ng malay tao. Pagdilat ay napabalik ko sa ko ng bangon. Napahawak ako sa noo kong duguan habang iginagala ang paningin. Hanggang sa makita ko sa di kalayuan si tatay.
malapit sa unahan ng jeep at nasa harapan niya si Kuya Michael na sugatan na rin. Pinilit kong tumayo para tulungan ang tatay ko, pero nakita kong napilay ang kanang kong binti. Hindi ako nagpatinag. Kahit masakit ay sinikap ko. Layuan mo ang tatay ko! Eksakto paglalakad ko ay eksaktong lumiyab ang unahan ng jeep. Dahil dito ay nagmadali ako bago pa mahuli ang lahat. Nakita ko si tatay na gumagapang at pilit na tinatakasan ng halimaw na si Kuya Michael. Halimaw ka! Layuan mo ang tatay ko! Dumampot ako ng ilang pirasong kalamansi kahit na mahap dito sa kamay kong duguan. At kahit na sobrang sakit ng paa ko ay pinilit kong maglakad hanggang sa makarating sa likod ni Kuya Michael. Sinabi ko ng layuan mo ang tatay ko eh! Halimaw kang hayop ka! Nang ibabato ko na kay Kuya Michael ang kalamansi, ay bigla siyang lumingon sa akin. Ngumiti siya tila tuwang-tuwa na makita kung gaano kami kamiserable. Anong nakakatawa? Lubayan mo ang tatay ko! Magkita-kita na lang tayo sa impyerno! Pagkasabi niyang yon, ay nagulat ako dahil unti-unting nalusaw ang mukha niya hanggang sa maging tila isang itim na tubig. Napatras pa nga ako pero nang makita ko ang lagay ni tatay ay kaagad ko siyang nilapitan. Tay! Tay! Gumising po kayo! Ayos lang ako, anak. Nagpapahinga lang ako. Diyos ko, salamat naman po sa Diyos. Niyakap ko ng maigpit si tatay habang umiiyak. Pagkalaon ay lumayo kagad kami sa jeep na biglang ang sumabog. Maya-maya lang ay natigilan kami nang maramdaman na merong lumapit sa amin na isa pang lugom. Paglingon ko ron ay nakita kong kakaibang wangis ng aswang. Lugom din ito pero ibang-iba talaga dahil hindi siya mukhang nakakatakot. Ang manipis niyang pakpak ay hindi katulad ng kay Manang Augusta at ng iba pa. Ang tingin ko tuloy ay para siyang taong tutubi sa kanyang itsura. Kaya lang ay nangangamba pa rin ako dahil baka katulad ng mga nasabing aswang ay patayin niya rin kami ng tatay ko. Pero hindi yun ang nangyari. Dahil habang papalapit siya ng papalapit ay unti-unting nag-aanyong tao siya. Hanggang sa makilala ko siya. Abril? Oo, ako nga. Isa ka rin lugom? Oo, isa akong aswang na lugom pero hindi ako katulad ng Lola Augusta ko at ng iba pa niyang alagad. Kung ganun, ikaw ang tumulong sa akin sa amin ng tatay? Oo, dun pa lang sa ilog tinulungan ko na kayo at minamasid sa simula pa lang ng pagtungtong niyo sa teritoryo ng mga lugom. Kung ganun, ikaw yung nararamdaman kong tumitingin sa amin? Oo, ako nga yun. Pero bakit mo kami tinulungan? Katulad ng sinabi ko, hindi ako katulad ng lola ko. Sa katunayan, kami mga lugom ay hindi naman talaga kumakain ng tao noon. Hindi kami may tuturing na aswang. Mas may tuturing kami mga alaga ng mga sinaunang diwata. Pero dahil sa pagiging sakim sa kapangyarihan, kaya nagsimula ang lahat. Nang malaman ni Lola Augusta na ang pagkain ng tao ay mas lalong magbibigay ng lakas sa amin, sinimulan na niya ang pagtugis at pagkain sa mga tao. Itong dahilan kaya kami sinumpa ng mga sinaunang diwata na hindi makakaalis sa liblib na lugar na yon. At ang hangganan lang namin ay eksakto sa lugar na ito. Ganun ba? Parang lumulutang ang utak ko sa dami ng impormasyon na to. Totoo ba tong lahat? Hindi ba nananaginip lang kami ng tatay ko? Totoo ang lahat ng ito, Julieto. Totoo ang aswang. Totoo ang engkanto, ang demonyo at ang Diyos. Pero mas gusto naming maging katang-isip lang kami sa mata ng mga tao dahil ayaw namin ng gulo. Naintindihan ko. Pasensya na ha. Teka, nasa na si Manang Augusta? Pinatay ko na siya. Ha? Pinatay mong sarili mong lola? Dahil yun lang ang paraan para mapatay ko ang buong angkan ng mga natitirang lugom. Pero bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon? Kung kabilang ka sa angkan nila, dapat di ba patay ka na rin? Maliban na lang kung ampung ka lang o kung ano pa. Bago ko ginawa yon, kinailangan ko munang makalaya sa tanikalahan ni Lola. Nang sa ganun kapag pinatay ko siya, hindi rin ako malulusaw katulad ng iba. Matagal ako naghanap ng solusyon para roon. At nang makahanap na, inayong ko na rin ang sitwasyon sa nangyayari ngayon para maisakatuparan ang misyon ko. Kaya pala bigla na lang